So, gagawin natin is magkakaroon tayo ng class dito. And then we will call it cashier. Opening and closing curly bracket. And then again, we will declare yung variable natin na naka-encapsulate. Okay? So, ang lalagay natin dito, first ay magkakaroon tayo ng private and then lagay natin yung string and then product name. Then, after nito, semicolon. And then, again, magdi-declare ulit tayo ng private. And then, since price naman ito, we can do yung double natin na data type. And then, yung price na variable natin. And then, again, private ulit. And then, set natin yung quantity natin into integer kasi wala naman decimal yung quantity. So, integer yung gagamitin natin dyan. Then after nun, ang gagawin natin next is we will have yung next or last variable natin. Set natin siya into double and set natin siya into payment. Then semicolon. So, eto ngayon yung mga variable na naka-encapsulate sa atin. So ngayon, gagamit tayo ng setter. So sa setter natin, we will declare yung public void. Yan. And then, ang gagawin natin sa unang setter natin, isa-set natin yung tinatawag natin na product name. Then, opening and closing parenthesis, we will call out yung string product name natin. Lalagyan natin siya dito, opening and closing curly bracket. Then, sabihin natin, this product name ay equal siya sa magiging product name natin. Then, semicolon. So, after nyan, ang next na gagawin natin is magkakaroon naman tayo again. Set price naman tayo dito. So, kakopy ko na lang siya. Then, paste. So, let's be aware na lang sa mga changes na gagawin natin. So, dito ay set price naman tayo. So, sa set price, copy, paste, and paste, paste. Palitan lang natin ng double ito. Okay, so after nun, again, copy natin siya. Paste. Then, ang gagawin natin, after ng set price natin, is will be yung set quantity natin. So, papalitan lang natin siya ng quantity. Ayan. So, after nun, ang magiging variable natin, of course, eto siya. So, set natin to quantity, 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 and int tayo dito. Since integer po siya. Next, copy, paste, and then after ng set quantity natin, ilalagay natin dito yung set payment. So, sa payment natin, kunin nyo lang itong payment, paste, 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 and then ang payment natin will be double. So, papalitan nyo ng double ito. Okay, so after nun, we're good sa setter natin. Ang gagawin ngayon natin ay getter naman. Now, ang next na gagawin natin, so i-declare lang natin yung public natin dito. And then next is we will catch naman or we will get naman yung get product name natin. So magkakaroon na tayo ng string dito. Oops. Ayan. Tapos, get product name. Opening and closing, and then after nun, curly bracket, and then we will return yung magiging product name natin. Then, semicolon. So, kakopy na lang ulit natin to. Paste. And then, palitan lang natin ito. Of course, ang next naman natin is will be yung get price. So, ang get price natin will be double siya. Then, get price ang ano natin. Then, papalitan lang natin ito ng return price. Copy, paste. Then, after nun, after ng get price natin, ang next naman ay get quantity. So, integer yon, get quantity. Then, kunin natin si quantity. Yan. Then, after nun, copy, paste,
So, sa quantity natin after niyan, we will set yung get payment natin and yung data type will be double po siya. And then, set natin yung magiging payment natin. Okay, so after nun, gagawin natin is magse-set tayo dito ng so kulang tayo ng variable I think. Hindi. Ang gawin na lang natin, aside from this, gawa tayo ng public, then double, and then get total. Kukunin natin. So, opening and closing curly bracket, ang gagawin natin, return natin si price multiply by quantity. Then, semicolon. So, kumbaga, ika-calculate ito, ira-return natin siya kay get total. Then, after nun, gawa ulit tayo ng public. At ang magiging data type natin will be double pa rin. And gagawin natin get change. And then, opening and closing, curly bracket. Dito yung formula natin na return. Tapos, payment, minus natin siya sa get total natin. And then, semicolon. Then, after nun, let's go naman sa magiging display receipt natin. So, magkakaroon ulit tayo ng public dito. Sa public natin, set natin siya into void and display receipt. Yan. And then, opening and closing. And then, curly bracket. Then, dito, set lang natin yung system.out.print. So, lagyan natin siya ng new line using yung ln natin. And then, ang ilalagay natin dito ay product. Then, sa product natin, gagawin natin ay magpa-plus tayo and then we will call yung get product natin, product name. Then, semicolon. Then, copy natin siya. Then, paste. So, dito, after ng product natin, let's set yung price natin. And, sabihin natin dito, get price. Yan. Yan. So, tapos, after nito, paste. Palitan naman natin ito. After ng get price will be get quantity. Yan. Tapos, opening and closing. Tapos, palitan natin ito ng quantity. Then, paste. And then, after ng quantity natin, dito na natin kukunin yung get total natin. So, dito, set lang natin siya na total. Then, after nun, paste. Palitan lang natin siya ng payment. So, dito naman, isa-set natin siya as get payment. And then, after nun, paste. Meron tayo ditong change. So, dito naman, get change. Then, okay. So, eto ngayon, yung display natin. So, we will go ngayon dito sa main function natin. So, sa main function natin, ang unang gagawin natin is to create yung object. So, kakopy nyo to, paste, and then, after nun, let's say, cashier, yung object natin, equal natin siya into new cashier. Then, semicolon. Then, after nun, kakaroon tayo ng system.out dito. Sa system.out natin, gagawin natin, change natin yung string natin dito. So, set natin siya na enter product name. Yan. And then, after nun, lagay natin dito, cashier. Okay, so tapos that, kunin natin yung set product name natin. Okay, so sa loob ng ating opening and closing, lalagay natin yung input dot next line. Okay, so semicolon. Ang gagawin natin dito sa taas, gagawa tayo ngayon ng scanner. So sa scanner natin, we will call out yung input. Ito siya. And then, ang gagawin natin, new
scanner, then system.in, then semicolon. Okay, so after nyan, next na gagawin naman natin is to get yung price natin. So copy, paste, and then dito naman, enter price. So dito, set price natin siya. Okay, so set price and then dito palitan natin siya ng next double. Yan. So since ang set price natin ay double siya. Then copy, paste. Ang next naman natin is enter quantity. So sa quantity natin, of course, set quantity ang kukunin natin. Yan. Tapos, sa quantity natin, next int ang gagamitin natin since integer ang quantity natin. So, copy natin siya ulit, paste. So, this part naman, after ng quantity natin, enter payment tayo. So, set payment. So, after nun, ang sa set payment natin, ang gamit natin dito ay next double. Ayan. So, after nun, meron na tayong payment. Ang next na gagawin natin is, i-call out natin si cashier dot display receipt tayo. Okay? Ito na yung import ko guys. Automatic na yan na nalalagay kapag nag-set ako ng scanner dito sa ilalim. So, check natin if wala tayong mistakes. So, product name, let's say Choco. Price 5 to quantity, payment natin ay 20. So, yung product name, Choco, yung price natin 5, quantity is 2. So, yung total 10 kasi dalawa yung binili natin. 5 multiplied by 2 will be 10. Yung payment natin 20, so yung change ko ay 10 siya.